Yun. So, very informative, no, coach, na parang distinctive talaga yung parang processing mo and yung pakikitungo mo talaga to a roster like Ubik Maniac. And ever since the establishment of like 2024 na parang naging important aspect na talaga yung coaching, like si Norris, si 02, ikaw, si Buko, siguro na rin, no, idagdag na rin natin. No? Like they have like very straightforward approaches when it comes to coaching. And usually guidance sila, no, or ipapaalala lang yung fundamentals na, for example, mali yung isang play, like, oy pre, nakakalimutan mo ata na dito ka dapat nakapwesto, something like that. So my question is, coach, so it got you to that point of success kasi nadala mo si Ubik Maniac sa playoffs 2 times, and then you've beaten the likes of Evolution and Imperial. So what sets you apart? Like, ano bang pinagkaiba ni Coach Tanks dun sa mga ibang coaches? Bro, this guy's cooking. The heck? Bro, I really hope Alex is watching right now, pare. I really hope Alex is watching. There's nothing really special about my coaching, I'll be honest. What sets me apart? Wala akong sagot dun sa what sets me apart. Pero kaya ko siya sagutin sa sarili kong words. No? Every coach, kahit hindi local, may kanya-kanya kaming approach eh. May kanya-kanya kaming style, may kanya-kanya. Kanina na-share ko na sa inyo how I somehow coach my team, no? Bina-breakdown ko, yan, kakababanggit mo lang, Salvatore. Bina-breakdown namin generally yung mistakes, ganyan. Hindi rin naman ako sobrang harsh or hard sa mga players ko. Yes, pagdating sa time management, sa practice, ganyan, yun, doon ako maigpit. Pero like, since, kasi, di ba sabi ko nga, dahil bata sila, Gen Z, ganyan. Tapos, ako, I'm on my mid-30s already. Iba pa yung, yung perspective namin sa game eh. Kasi ako, tagal ko yung naglalaro, sila iba pa rin yung nasa isip nila. So, sabi ko, hindi ako pwedeng like, sobrang harsh sa mga bata. Hindi. Yes, nandun sa point na kailangan maging mahigpit din ako somehow kasi kapag hindi ka nila sinunod, ba't kailangan pa ng coach, di ba? So yun. Pero ano ba difference ko? I have an answer. Siguro iba na lang sasagot for me, pero ako hindi ko like hindi ko... In my head din naman, coach, may sagot din ako para dyan. Pero sige, gusto ko marinig yung kay Sneaky. Ako, para sa akin, I think Tanks has got to be the best coach when it comes to interpersonal stuff. Pagdating sa baka players. I think, granted, no, there's gonna be styles of coaches. You're gonna have, the analytical guy, the guy who's gonna VOD review 10 things. Yun nga, that's Buku. Yun nga. Pero, obviously, Buku, with that kind of style, interpersonal is not his best suit pagdating sa ganun. Same goes para sa mga ibang coaches who really focus on analyzing the game. Pero yung ginagawa kasi ni Tanks, I really feel like he really does delve into yung what the player is, who the player is, parang ganun. Like, and I really feel like that helps in general, no? Kasi pag wala kasing part, if you don't have interpersonal skills as a coach, feeling ko mawawala yung trust ng player sa'yo eh. Ako naman, coach. Parang ako naman kasi, okay, so let's take a look at World Championship class coaches, no? Si Dono ng All Gamers, 2-time champion, no? Ang nakita ko sa kanya is he likes to focus on adjustments sa mid-round. Kasi kaya siya nagtatawag ng timeout kasi usually sobrang flooded ng mga early entries ni All Gamers. So, tawag siya timeout ganun. Si MZ naman or si Nice sa Evolution Power, 2-time champion din. Focus siya sa post-plant. So, talagang pag nagiinit si Zay, pag nagiinit yung mga bata ng pag nagiinit si YZK, talagang tinatawagan ng timeout kasi hindi yun yung role nila. Their role is to play it safely during post-plants. Parang it's all on it's all on in-game eh. Para dun sa mga coaches na binanggit ko. For coach, I believe yung conditioning mo, yung pagko-condition mo dun sa mga players sa isang series na alam mo talagang malaki yung stakes. Throwback, CFS PH Masters round 1 ng playoffs, Makta versus Ubik. It all went to 5 games. Anong oras na
Tsaka yung pressure din na ang una pa namin nakalaban sa series is Pacific Macta. Parang, wow. Yung level at yung kalidad ni KLB para magtawag pa ng calls, i-duel ni Kael si Revenge. Tapos, yung pakikipagsabayan ng fragging ni JJ pati ni Justin. Doon talaga ako na-believe kay coach kasi every after game, merong pakulo si coach na parang namahinga lang saglit, like 3 microseconds, pero parang wala naman nangyari. Parang I mean in a way na parang hindi naman napagod yung players. Pag ganyan yung gusto ko sabihin. I like your approach to like yung sa players ng Ubek Mania kasi they seem unfazed. Like they seem to respect you in a way na okay, this man knows. So kailangan namin makinig sa'yo. And that brought them a lot. It gave them success actually, So doon ako natutuwa kay coach kasi nga like the level of leadership he has. Tas yung pagko-condition niya pa sa mga players sa mga parating na na mga scenarios. Nandun yun eh. Like sobrang nakakasaludo talaga coach. So yun yung perspective. Thank you. I'll take that as compliment. Ang punta ko sinabi mo, Salvatore. I think I would agree at some point no sa conditioning and how to approach a series, no. If maalala nyo during sub-base timeouts, particularly sa Imperial, I think na 3-0 na yata kami, 4-0 or 4-1. Basta ganun, laki na lamang nung Imperial sa amin nung sub-base series namin, no, sub-base map namin. Nag-call ako ng timeout. Dalawa pa lang ata. Basta, may kinula akong timeout. I told the boys, sabi ko, hindi nyo ginagawa yung dapat nyo gawin, kako. You're playing scared. You're playing scared. Seryoso, walang play. Kahit, wala. Meron din, hindi ko na i-divulge no, pero may mga ganun na sinabi ako. Yun. And yes, hindi na rin naman to. Yung mental preparation, sa akin kasi ganun eh. Yung mental, ang laking bagay nun eh. Tsaka yung sinabi rin ni Sneak na yung interpersonal, yes. Ako, I'm that kind of, kahit hindi coach, I'm that kind of person na if I'm going to a team, kumari player ako or kung ano mang role ko dyan, I will see to it na yung camaraderie ng team na yan. I will see to it na yung emosyon ng team na yan going into the game. No? Kailangan lahat in check. Kasi actually parang natag dito. Hindi naman sa walang stress kasi nag-aaral din ako VODs eh. I review, imposibleng hindi siyempre, kailangan yun eh. Yes, of course. Na-review ko rin yan, tapos rin kami, nagma-mapping and everything. Kumbaga, ayaw ko na lang siya i-tackle, kumbaga. Okay. I'm more into totally na rin na pag-usapan natin. Doon tayo sa details na kung paano ko ba sila pinaprepare. Yun, siguro, lahat naman siguro ng coach ganun, may mental preparation din, may interpersonal din. Hindi ko rin masabi na I'm best at that, pero thank you if you guys think na ganun. Pero yun nga. Obviously, hindi naman kami nag-champion dito locally. And shoutout pala kay Shane. Napakagaling din yun na coach. Okay ba rin siguro kami ng approach, pero yun nga. Ako, alam din ng mga boys to, alam din ng Boss Cristo. Sinisigurado ko na I have a relationship individually and I have relationship to the team. Magkaiba yun eh. Hindi pwedeng, kunwari sa pamilya na lang. Hindi pwedeng mahal mo lang yung pamilya mo eh. Kailangan mayroon kang kanya-kanya sa mga kapatid mo, sa tito, di ba? Para maging happy family, di ba? So parang ganun lang din ako. Alam mo, may CS comparison ako para din. Alam kong we're on a CF podcast pare. May CS comparison ako para din, Boss Tanks. So, si 02, he's more played. Si Boss Tanks, he is more seasonic back in Astralis, pare. Pwede. Nakikita niyo, diba? Like, you're seeing the same. Si Blade is like, instant discipline talaga. Like, yung process, yung system, ganun talaga. That's how I see si Shane. The way I see you is, ayun nga,
You let the kids cook. You let the kids cook pero not too much. Yung hindi na point na nasusunog na yung dish. Yes. Parang ganun nga na approach. Ganun. Hindi naman sa actually pwede ka mang gawin yun eh. Hindi rin naman sa parang ayaw kasing sa akin yung blame pag natalo dahil strat ko yun, hindi. Pero I truly believe that the UM boys are smart enough individually and smart enough as a team to actually decide for themselves. Kuha niyo yung point. Kumbaga. Yeah. Tsaka iba kasi yan eh pag nandun ka sa game mismo. Pag ikaw yung naglalaro. Kahit ano pang sabihin sa'yo ng coach. Diba? Kung may split second na kailangan na desisyon ka, ano mang gagawin mo? Yung sinabi ni coach o yung desisyon mo? Diba? Ano bang mas matimbang dun? And for me, I think yung player's decision, ano yan. If a player can decide for himself para makatulong, hindi lang dahil para makafrag siya. Pero if every player can decide for themselves smartly to win a round, I think that's the secret ingredient on winning a championship. And obviously, tingnan niya may EP. The individual decisions, team decisions that they made. Walang flashy eh. May nakita ba kayo parang, di ba? Wala. Siguro balance si Kano. eh. See? Siguro si Kano, coach.